Okay, so magkakaroon tayo ng two-parter dito. Ito si Alvin Aragon. Okay, so etong si Alvin Aragon, isa po itong dating Starstruck contestant. Para sa mga hindi nakakaalam sa Starstruck, ito yung ano ba to? Ano ba yung ginagawa nila noon? Yung ito yung ano eh. Ito yung yung reality TV show, nasasali ka doon tapos magiging artista ka. So si Jenilyn Mercado, si Rainier Castillo, tama ba ako? At saka si Mark Heras, yun yung mga produkto nitong Starstruck nito. So etong si Alvin, nag-asawa siya ng sex bomb dancer. Now, si Easy yung asawa niya, tapos yung si Easy may tropa siya. So doon nagsimula yung drama dito sa idea na to. So dalawa yung drama ang i-discuss natin. Yung una, eto, okay, yung paniniwala niya about sa kung bakit tumigil si Easy. So, dalawang clip yung papanoorin natin. So, alamin muna natin sa kanya kung bakit tumigil si Easy maging sex bomb dancer. Okay dokie, let's go. Kaya pala wala sa concert si IC dahil dyan sa IC lalaki pala, yan. sorry. Teka lang ha. Matagal nang wala si IC sa sex bomb, 2009 pa lang. Bago pa ikaw dumating. Hindi pa nga ako yung asawa eh. Okay. Sino ang nagpa-resign? Okay, so mamaya tangent yung ano kasi may ibang anak etong si Alvin, okay. Si Easy sa ibang lalaki na mamaya i-discuss natin. Pero eto muna tayo sa Eto muna yung i-discuss natin. So siya kasi ang paniniwala niya, ko na lang flash forward ko na lang, si Jesus Christ daw or si God ang nagpa-resign kay Easy, okay? Well, ganun talaga. Okay lang naman yun. Kung meron kayo, kung alam nyo, kung ayaw nyo yung trabaho nyo, for any reason, kahit hindi religious reason yan, okay lang. Ayaw mong gawin eh. Wala naman makakapilit sa'yo sa isang bagay kung ayaw mong gawin. Okay? Walang nagko-compel sa'yo, di ba? Ang tanging ang tanging makakapag-compel lang sa'yo dito sa, at least dito sa bansa natin, is number one, kung may anak ka, you have to take care of your kids. Responsibility mo yon, di ba? Compelled ka by the Constitution to do so. Kung kunyari may kaso ka, yung life, liberty, and property mo ay nasa kamay na ng korte. So, ano yung pino-point out ko dito mga Lodi Bells ko? Ang pino-point out ko dito, mga Lods ko, okay lang maniwala ka sa kahit anong bagay. Anything that you like, maniwala ka sa kahit anong gusto mong bagay, walang makakapigil sa'yo doon. You don't have to justify kung bakit ganyan yung paniniwala mo at kung bakit gusto mo mag-resign because of that. So, kasi nakikita ko talaga sa mga sa comment section, parang kinikriticize yung paniniwala niya. It's his belief. Sorry. Nasa Pilipinas tayo. Ganun talaga yan. Anyway, eto na yung pumunta naman tayo dun sa second part, okay? Kasi ayan yung pinaka-initial kung bakit parang nagulat yung mga tao. Hindi naman nagulat kasi may mga ganyan na mga yung tito-tita sigurado. Tuloy natin. Sex bomb. Ano ba yung sex? Sex is actually created by God. Iwas doon. Alam niyo merong logical fallacy called the God gap na tinatawag. So everything na hindi mo alam, usually pagka nai-stuck ka sa isang topic or loop, ang sasabihin mo, God created. So yun yung, or God is this. Bakit nangyayari tong hindi magandang bagay sa buhay mo kinaloob ni Lord? Bakit nangyayari tong maganda bagay sa buhay mo kinaloob ni Lord? So you get the idea there. So, pero I'm not saying na lahat tayo ganun. I'm just saying na most people like this. Sarado na yung utak nila on how to deal with situation. Lahat ng bagay kasi nakatoka na kay Lord. Okay? Okay lang naman yun. Paniniwala niya yun. Ako kasi mas gusto ko maging mas objective at saka mas rational yung decisions ko. Not every coincidence is, a miracle from God. Coincidence are just coincidence. 'Di ba? Mahirap kasi talagang imaginein yung isang bagay na talagang magpapasabog sa utak mo. Tuloy natin.
Hindi pleasing yun. Hindi maganda impluensya sa mga ibang maraming tao sa Pilipinas, sa mga bata especially. Pero, teka lang tol i-defend ko lang yung mga nagsisex bomb Kasi, kaya nga sa MTRCB, may parental guidance na tinatawag. Tama. Kasi ibig sabihin, yung mga ganong klaseng entertainment should be watched with parents or hindi dapat pinapanood yung mga bata in the first place. That's why there are safeguards. Kasi there should be a very strict nuance about doing something pornographic which is actually very illegal and or for adults talaga yon, and something like nagsasayaw sila ng sexy. Okay? So there's a very strict nuance doon. Like a dance can be sexy but it can also be legal, 'di ba? Hindi naman lahat ng sexy dancing is illegal. Tama? Simple lang 'yun eh. Okay, tuloy natin. Second, yung damit. Yan. May damit kasing gagalangin ka. Okay. Pero may damit na kita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking magnanasa. Kung maayos ka manamit, maraming lalaki gusto makakita ng cleavage. Well, that's, di ba, overgeneralization yun sa mga lalaki. Like, if there is an attractive woman na kahit hindi siya naka-cleavage, you're still going to be attracted. Parang, I think there is a, siguro may correlation naman talaga doon. I haven't seen any study, but, pero when an attractive woman is an attractive woman is an attractive woman, di ba? Parang regardless of damit. Di ba kanina si Michelle D, di ba? Kahit naka t-shirt lang yan, she's still very attractive, without showing the cleavage, Pero sige, let's follow the train of thought nitong tao na to. Tsaka legs eh. Kahit naka-see-through ka pa. Anong sabi ni Jesus? Anong sabi? If you look lustfully at the woman, you are already committed adultery in your No, heart. that's wrong. Hindi yun adultery. Adultery has a legal definition. Yung pagnanasa yon, di ba? Kung sa utak mo. Ang hirap naman din. Hindi, well, yan kasi yung hirap sa mga ganitong tao kasi they're not really strict with the definitions. Kung ano lang yung pumapasok sa... That's why ako, very strictler ako sa definition when I'm arguing with someone. Bakit? Kasi nga, we have to agree on something. Okay? We need to agree that red is red before we can argue what red... why red is something na kailangan natin pag-arguan. Ganun eh. Kasi eto, look, when he say adultery, I have to disagree. Kasi alam ko yung legal definition ng adultery. When you look at someone, tapos tinignan mo lang siya, wala ka namang ginawang action, ibig sabihin, hindi ka gumawa ng illegal. Siguro in your mind, dahil yung premise niya nga is, attractive na babae, na cleavage, di ba? Gigil na gigil pa siya with conviction Tuloy. So, para sinasabi mo, yung mga... Tignan mo pala ng pag babae tumitingin yan, na nagnanasa ka, parang ginawa mo na yung physical act. Okay, so gets nyo na. Okay, ganun siya ka-stricto. Pero ako, I disagree with that. Kung ano yung gustong suot ng tao, suot niya yun. But, make sure that it's you dress appropriately for, kunyari, nasa church ka, then dress for church, dress for work, dress for school. Yon. So, ngayon, ano yung naging nito, punot dulo nitong kaguluhan na to? Ito. Ating showbiz chika, inintriga ng netizen si Sunshine Garcia na Kasi nga, ayan, si Sunshine Garcia, tropa yan ni Easy. Pinaringga, sinisisi nitong si Alvin kung bakit daw pinayagan ng asawa na magkaroon ng reunion concert. Okay. ito hinahayaang magsuot ang asawa form sa concert ng Alvin na dapat ay hindi guesting nito sa programang Jigo Live sa Abante. Dito ay sinabi ni Alvin na dapat ay hindi pinayagan ni Alex ang asawa na mag-perform sa concert. Bakit hindi mo naman asawa yun Siyempre iba. Alam mo, miski yung hindi mo asawa yun, end of the day, paniniwala mo yun. You cannot, ito yung hindi ko gusto talaga sa mga ganitong klaseng tao. Yung sobrang ini-impose nila yung religious will nila sa iba. Bakit mo gagawin yun? Sino ka ba? Tragis ka?
asawa niya yun. Bakit mo kailangang ipilit yung paniniwala mo dito sa mag-asawa na to? Gets nyo ba? I mean, ma-offend lang ako sa ganyan kung kaano-ano ko yan. Pero kung hindi ko naman kaano-ano yan, wala akong pakialam dyan. Kahit nasabi mo magtropa yung asawa nila eh. Bakit ka nakikialam? Kahit sabi mo kapatid mo yan or pinsan mo yan, 'di ba? With the exception siguro kung talagang anak mo yan, 'di ba? Siguro literal na wala kang say diyan. Kapal eh, no? Tuloy. ng sex bomb girls. Katwiran niya, hindi dapat nito hinahayaang magsuot ang asawa ng mga damit na para pagnasaan umano ng mga kalalakihan. Alam mo, yung mga nagnanasang lalaki, regardless, actually, yung naalala ko dito yung saan yun, sa World Health Organization yata yung numbers na yun. Regardless ng suot talaga dun sa mga hindi kaaya-ayang lalaki, ganun talaga yung gagawin. Sa kabilang banda ay taas noon namang ipinagmalaki ni Sunshine ang asawa sa post nito online na tila may patutsada sa naging pahayag ni Alvin. Dito ay nagpasalamat siya sa suportang ibinigay sa kanya ni Alex dahil hinahayaan umano siya nito na mag-grow habang ginagawa. O, di ba? Pwede naman pala eh. Yan yung hirap kasi hindi ka naman asawa eh. Tropa ka lang, nangingialam ka. Di ba? I mean, kung paniniwala mo yan. Huwag mong i-impose sa ibang tao yan. Di ba? Anyway, mga Lods, yung susunod naman medyo sensitive to kasi it's about sexuality. Yan lang naman po. Until next time, abang-abang lang.